Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay no Daily Gabay Tarot Reading for April 14, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po ngayong April 14, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, kuha muna tayo ng mensahe para sa inyo. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 14, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 14, 2024. Nakita ko dito na galit kayo kasi nasaktan kayo. Nagkaroon ng argument. Nagkaroon po ng argument kasi nasaktan kayo eh. Galit kayo. Tapos wag kayong maggawa ng desisyon kung galit kayo. Kung hindi maganda ang inyong energy. And baka disappointed kayo or nagkaroon ng impatience kasi nagkaroon ng delay or blockages. Nagkaroon ng challenges. Pero don't worry kasi may kasama ka naman dito, companion. Nagbigay ka ng trust sa kanya, nagbigay itong taong ito, nagbigay ng trust sa inyo. Oo. And some of you happy kasi may bago kayong kaibigan. Some of you na hired as katiwala. Basta po may nakita kong suporta dito. Loyal and support. Okay. It might be tinutulungan kanya ngayon sa inyong problema. Nakikinig siya sa mga problema mo. And nagbigay ito ng wisdom message sa inyo. At nakaramdam ka ng support from this person. And your message for today is money tree. Wow! Dreams come true. You will get what you have long desired. Okay, pasensya na po, naputol kasi hindi ko na malaya na lowbat or nagka-problema lang sa unit. Nagtaka ako, nag-restart siya eh. Okay, so proceed tayo. So, message po para sa inyo sa araw na ito, April 14, 2024, Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi dito, money tree, dreams come true. You will get what you have long desired. Enjoy your wealth. Wow, claim this ha, Gemini, Libra, and Aquarius. Enjoy your wealth. May parating po na money or it might be dumating na po ito. And new beginning. Wow. You will start a new job and life. Clean sweep over. Hit the reset button. So this is new beginning. This is the clarification of your cards here na nagkaroon ng new beginning. Diba sabi ko sa inyo na it might be na hired kayo. Oo. Na nagkaroon ng new beginning.
So this is a clarification na may bago kayong trabaho. You will start a new job and life. Clean sweep over, hit the reset button. It might be, nagkaayos na kayo kasi nagkaroon ng new beginning dito. Okay? Spirits Guides, energy po na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 14, 2024. So, sa career and money po, ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 14, 2024, career and money. Love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 14, 2024. Okay, lumipat. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Gemini, Libra, and Aquarius, sa mga hindi pa nakapanood ng April 2024 Multi-Kabay Tarot Reading. Andun po iyon. Check nyo po. Scroll down nyo lang po sa channel natin. Multi-Kabay Tarot Reading for April 2024. April 1 to 15, 2024 Multi-Kabay Tarot Reading for April. And Career and Money po for April rin. April 2024 Multi-Kabay Tarot Reading. So, check nyo po. Marami pa pong video po doon. Okay? So, open na po yung schedule natin for booking para po sa gustong magpa-personal reading. Check nyo po yung video ngayon. Sa baba niyan, may description box. May nakapost na link. I-click nyo po yan and message me for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. So, Gemini, Libra, and Aquarius, hindi lang ako wala akong ring light ngayon ha. So, hindi ako naka-ring light kasi parang hindi na maganda sa paningin ko. Oo, kung masyado kasing light eh. Diba kung masyadong light, nakakasama na yan sa paningin natin, sa mata natin. So, kailangan kong magdobleng ingat. So, I hope na okay lang sa inyo yung screen ngayon. Okay? May nakita nga ako na may ganap na argument. So, tingnan natin na. So, you're feeling trapped. Nagkaroon ng restriction. May ganap na na-stuck po kayo sa sitwasyon ngayon. Nakatali ka sa isang bagay o tao at ikaw ay nahihirapan. Ilan sa inyo nagkakasakit kasi hindi ka lumaban. It might be na-stress po kayo. Nakaramdam ka ngayon na nakakulong ka sa isang sitwasyon na hindi na ayon sa iyong landas. Alam mo na dapat palayain mo yung sarili mo. Ngunit hindi ka sigurado kung paano. So, ang sabi po ng card dito, humingi ng tulong kung sa tingin mo naiipit ka na. Actually, nakikita ko talaga dito na nakakulong ka sa inyong iniisip, sa inyong emotion ngayon. Oo. Kung nakakulong po kayo,
Kailangan yung makalabas dyan. Ang sabi po kasi ng card dito na kayo lang po mismo ang makalabas dyan. So, kailangan nyo pong kontrolin ang inyong isipan, ang inyong emotion, and try to research for mindful skills, train your brain na kailangan makarelease kayo dyan. Kayo po mismo ang makawala dyan sa lungkot, sa overthinking, sa inyong bigat na nararamdaman. Kayo lang po daw ang makakawala dyan. Kasi kung hayaan mo makalong kayo dyan sa inyong isipan, sa inyong emotion, mas marami kang miss eh. Like for example, yung dumating na opportunity na kailangan bigyan ng action. Like for example, happiness. Kasi nakakulong ka eh. So give chance to yourself, huwag mo pahirapan yung sarili mo po. This card asks you to change something para ikaw ay makawala at makahinga. This card asks you to step forward towards your goal. Trust yourself and be patient. Ang prosesong ito ay nangailangan ng pasensya at tiyaga, ngunit nakikita ko dito, magagawa mo ito. Basta po, find out po na kulong kayo, i-notice nyo na palagi lang kayo nag-iisip, pero walang kayong nabigay na solusyon. Baka nasanay yung ego nyo, yung nagsasalita sa inyo. So, ang gagawin mo, i-train mo yung brain mo, magkaroon ng mindful skills, i-notice mo, so, hinayaan ko lang yung sarili ko na makulong sa aking emotion, naging malungkot ako na wala akong ginagawang solusyon. So, diba? Nakakulong kayo. So, gawa kayo ng solusyon. Magaling pa naman kayo sa paggawa ng solusyon, paggawa ng desisyon. Yun nga, sabi ng card dito na huwag niyong pahirapan ang sarili niyo. Kayo lang po yung makakawala dyan. Kung hindi kayo magagawa ng paraan, then seek help. Humingi ng tulong kung naiipit na po kayo. Okay? Pero I believe kasi ilang beses na sinabi dito na kayo lang po ang like for example, you're seeking an answer sa inyong mga tanong. Kayo lang, nasa inyo na po yung sagot. Kayo po ang makakasagot niyan. Okay? Baka hinahayaan nyo lang po. Hinahayaan nyo kasi dito na makulong kayo sa inyong isipan, sa inyong nararamdaman, bigat na nararamdaman. Kasi may naramdaman kayong galit na kailangan nyong i-process. Diba? Galit kayo. May tampuhan kayo. Galit kayo, nagkaroon kayo ng argument. Kailangan po ng pag-process niyan. Baka, kasi nakita ko dito na stuck kayo. Nagkaroon ng restriction, you are feeling trapped. Parang ganito, nag-iisip kang umalis o pakawalan pero ayaw mo. Nakakaramdam ka ng pagod, na-stuck ka, nagkaroon ng restriction, parang tinatalik ka niya. Pero mismo, ikaw yung nag-iisip niyan. Ikaw rin ang makawala dyan. Do not allow. Kailangan mong pakawalan ang iyong sarili. Okay? And love yourself more. Isipin niyo po yung sarili niyo na huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Okay. Ayun. So, ang daming message, no? Okay. So, this is very good kasi itong nararamdaman mo, ikaw na mismo kusa na gumagawa ng action. Nakikita ko dito na you're letting go of grudges. May pagpatawad po na nangyari. May magsusorry at patawarin mo. May gustong bumalik sa past It might be you, it might be this person. And mag-ingat po kayo kasi may tao pa rin dito na gustong kunin ang anong dapat sa iyo. Kaya mag-ingat sa kanya. Sabi po ng card nyo. Miss Job, bakit paulit-ulit yan? It might be. Paulit-ulit na sinasabi sa inyo ng cards nyo. It might be. Hindi po nyo pa alam kung sino yan. It might be ang iba ng tao dito. Hindi pa alam. Hindi pa nagkaroon pa ng ini-ignore pa. Na kailangan, kasi ito si card nyo, pinupush kayo na bigyan ng solusyon. Umiwas kayo sa ganyan na tao. Bigyan ng solusyon. Kasi nakita ko dito na may tao talagang ayaw mag-give up sa inyo, makipag-connect siya sa inyo. And this card tells you na release old grudges in order to move on.
may pagtatawad na mangyari. Kahit may trauma po kayo sa kanya, try to forgive this person, this situation. Kahit hindi mo siya kausap ha. Kasi iba yung trauma, 'di ba? Sa mga nakaranas dito, 'di ba? Ang trauma, okay yung mental health natin. Pero ang body natin, iba ang mag-response. Nanginginig, nanglalamig. So, na-experience nyo yan? Sana hindi, 'di ba? Pero ako na-experience ko yan. Grabe. Ready yung ready yung mind ko. Okay na ako. Pero yung body nagre-react. So, yun. Trauma kasi yan eh. Even if you do not speak directly to the person kasi nga may trauma kayo, you can set yourself free by forgiving this person, this situation, and forgive yourself also para magkaroon ka ng peace of mind. Forgive someone in your own mind and heart para po ito sa peace of mind mo. Kaya I advise to accept and forgive yourself. Actually, kagabi, maraming Gemini, Libra, and Aquarius nagpa-reading at humingi ng advice sa universe. And halos lahat magkaparehas kayo ng experience. Pero iba-iba lang yung sitwasyon. Nag-struggle sila eh. Nag-struggle sila mismo kasi nakakulong daw sila. Nag-struggle sila kasi may trauma sila. So, iisa lang yung sabi ng universe. Try to forgive yourself para sa peace of mind mo. And sunod-sunod na po iyan. Ma-forgive mo siya kahit hindi mo siya kausapin ha. Na-forgive mo siya, na-forgive na yung situation. And kunin mo yung lesson. Kunin mo yung learning journey nyo. Basta isipin mo po yung peace of mind. Kaya, this card advises you to accept, embrace, surrender, and forgive yourself. Okay? Kung wala na kayong connection, then siguraduhin mo yung sarili mo. Na, patawarin mo na yung sarili mo. Nangyari na eh. So, if I were you, ayusin nyo, harapin nyo yung present nyo para sa future. Okay? And I'm happy kasi mismo ikaw gumawa ng aksyon. Kahapon pa to eh. It might be the other day pa. Pero natatandaan ko kahapon pa to. Forgive yourself po. Embrace yourself. Kasi that's the sign na kung embrace mo, magkaroon ng surrender and embrace and acceptance, yan po ang isa sa sign na love mo ang iyong sarili. You love yourself more. Okay? Ano pa? So, sa career and money, may awakening dito, acceptance, self-assessment, yun nga, realization. Sabi po dito na don't allow past mistakes or decisions in the realms of finance and career to define you. Kung may nangyari po noon regarding sa career and money nyo, huwag niyong pahirapan yung sarili nyo. Huwag niyong sisihin ang sarili nyo. Take nyo lang po yung lesson po para aware na kayo next time. Diba? So instead, mag-focus kayo sa pag-release ng past, diba? Pag-release ng past and move forward into a new and more successful period. Your beginning. So, acknowledge for your success is coming. So, this is the clarification of your cards here. The dreams to come true, you will get what you have long desired. Enjoy your wealth. So, acknowledge for your success is coming. Parating na po. May financial growth. Ito yung sabi ko sa inyo pag may bagbabago sa inyong buhay, pag may new beginning sa inyong buhay. Naku, ang ganda ng chances niyan. Basta buong-buo mo tagapin ito. Buong-buo yung ibigay mong effort and time.
sa binigay na chances. Kasi nakita ko talaga dito, sinisigurado sa inyo na, na may success, may financial growth na magkaganap. Wow, Gemini, Libra, and Aquarius. So this is transformation ha. This is the clarification of your cards here. Itong enjoy your wealth and itong new beginning. Okay? Ano pa? So this is ano ha? Anong tawag nito? This is your sign, air signs. Energy, oh. Ang lakas ng energy nyo ngayon. So, ayun. Anong tawag nito? Yun nga. Nagalit kayo, di ba? It might be iba din nung tong past. It might be iba din tong issues sa career and money. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina dito na may naganap na argument, nagalit kayo. So, ang sabi pa dito na mag-ingat po daw kayo sa taong masakit kung magsalita. And it might be, gusto nyo ang gumawa ng desisyon. Kasi may lumabas dito, may sabi dito na hindi mo alam kung kailan susugod o atras sa isang hamon. So kung gagawa kayo ng plano ha, kailangan talaga na wastong plano niyan. Concrete plan yan, investigate kayo, gather kayo ng factual information, yung experience ng elders natin. Kasi nakikita ko dito na it might be nangyari na ito ha. Kung hindi pa nangyari, kailangan talaga magkaroon ng concrete plan. Kasi may nakita ko dito na yung dumating yung opportunity, grab mo agad. Hindi mo na pinag-isipan, walang pagpaplano. Kasi nakikita ko yung pagsisisi sa pagkaroon ng hindi pagkakaroon ng pagpaplano, naging reckless po. So sana naagapan niyo po ito. And sabi po ng card dito, huwag kayong mag-give up. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kailangan kayong magkaroon ng confidence. Courage. Kailangan yung maging matapang. Okay? Kasi itong tao na masakit kung magsalita, it might be this is the intention niya. Intention niya ito na tawag dito? Intention niya na ma-hurt ka, na matamaan yung weakness mo. It might be natutuwa siya na nagkaroon ka ng weakness. Payag ka ba nun? So, sabi ko sa inyo araw-araw na huwag niyong i-embrace yung toxic traits ng tao. Okay? So, mag-ingat kayo. Kasi itong taong ito, nagsiselos po ito sa inyo. Nakikita ko nga paranoid po siya. Nagsiselos po siya. And kayo, habaan nyo ang pasensya nyo. Focus kayo sa trabaho nyo, career and money nyo. Baka kasamahan mo yan sa trabaho na parehas lang kayong, empleyado. Kung makaasta siya, parang boss, diba? Kahit boss, diba? Some of the company, boss natin, manager o ano yan. Pero empleyado kayo. So, ayun. So, I'm not telling you na lahat ng mga may posisyon ganun kasama. So, depende na yan sa sitwasyon ngayon. It might be this person, kasamahan mo sa trabaho, nahihirapan ka sa kanya kasi nagkaroon siya ng toxic traits. Kung pwede po, iwasan niyo po. Or it might be, naging aggressive ka. Yung gusto mong may makuha ka sa plano mo. Tapos, sabi ng card dito, mag-ingat talaga. Kailangan ng papaplano. Wag sana magkaroon ng reckless, careless. Oo, kasi nag-grab nakikita ko talaga dito, grab agad. So, sa love life, self-love, partnership, and romance. Ooh. May problema din dito, no? Na ayaw niyong tapusin yung relasyon niyo kahit nahihirapan kayo. Nakikita ko dito na pinapressure mo yung sarili mo para magtagumpay. Or naging perfectionist ka or yung partner mo kaya na-burn out kayo. May ganap dito na intriga na naapektuhan kayo.
And sabi po dito na mag-ingat po daw kayo sa taong manloloko. Nakikita ko dito, mag-ingat po daw kayo. And lumabas dito na, anong tawag dito? Na, okay. May isang tao po mag-ingat kayo sa isang tao kasi may bigay siya, gusto niyang may kapalit. Ano kaya yan, no? Tapos may ibang tao dito na some of you na may concern kayo na hindi nagbibigay ng time o halaga sa iyo. May problema kayo sa kaperahan. It might be this is the reason na nagalit kayo. Okay? So, ayun. Mag-ingat po kayo sa kanya. Kasi nakikita ko talaga dito na may binibigay siya sa inyo. Gusto niyang may kapalit. It might be, instead of tulong, naging utang. Oo. Tapos may concern kayo sa taong kuripot. Or it might be na may concern kayo sa utang na hindi nyo nabayad kasi nagkaroon ng disbalance sa budget. Nagkaroon lang dito ng hindi pagkakaisa po. Yung may concern kayo sa taong madamot kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, hindi yan madamot Tapos naiirita kayo sa kanya kasi madamot siya or kuripot. So, yun. Mag-ingat po kayo sa kanya. It might be this is your person. It might be you. It might be this person. It might be karelasyon nyo or it might be family nyo or friends nyo na concern kayo. Okay? Huwag kayong maggawa ng desisyon. Sabi ko sa inyo dito, kasi galit kayo dito. Huwag kayong maggawa ng desisyon kasi na kung hindi magandang energy nyo. Kasi kayo rin yung mapapahamak dyan. Kaya araw-araw ko yan sinasabi sa inyo kasi mabilis kayo magdesisyon. Maggawa ng desisyon na hindi nyo pinag-isipan na mabuti. Na walang pagpaplano. Parang ang hilig nyong, hindi sugal na literal na sugal Sugal, sumugal. So, ayun, huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Hindi lahat ng tao na kasing bait nyo. So, kailangan natin mag-adjust, mag-adapt. Love message para sa mga single, unplug and relax for a spell. So, kailangan ng meditation dito. And please be reminded po na be love. Share your kindness to everyone. Kahit hate yung bigay niya sa inyo, kahit anong gawin niya na hate, nagbigay siya ng hate sa iyo. So, give back. I-give back mo or i-share mo sa kanya yung kindness niyo. Be love po. Parang mag-stop na siya. Kasi minsan pwede rin yan yung i-response natin na love. Okay? Yung response natin. Or pwede rin hindi natin pansinin. Oo. Pero kung parati na lang itong lumabas na nasaktan kayo sa kanya, so kailangan yung bigyan ng solusyon yan. Harapin, huwag i-ignore. I-process nyo po. Nakikita ko naman dito na pwede naman kayong hindi masaktan kasi nakikita ko naman dito na wala kayong ginawa na masama sa kapwa nyo. So, diba? No need na masaktan. And you show your kindness to everyone. Be love. Yan. Malay mo, ma-inspire din siya. Magbago siya. And i-pray mo siya na sana, ma-learn niya kung ano yung mga consequences sa mga ginagawa niyang masama sa kapwa niya or ma-learn niya na to stop na magbigay ng toxic trait sa kapwa niya. Kasi kawawa naman yung iba, diba? Na maging biktima niya.
Pwede yan na i-pray mo siya na magbago sana siya. Okay? Sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon dito, share your dreams together and encourage each other to make them a reality. It might be nagkaroon na kayo ng honest conversation dito. Oo, regarding sa plano nyo sa buhay. Okay, so this wisdom message is stay grounded. Stay grounded and welcome the new knowledge and perspective coming to you. Kasi nung nakarang araw, 3 beses yata lumabas na nag-aaral kayo, nag-self-study kayo. And the advice is? Okay. The advice is independence. You are being encouraged to develop balance between independence and time of togetherness. This is also indicates that you would greatly benefit from a profound journey of self-discovery. Learn to enjoy time spent with yourself. Yes. Diba sabi ko sa inyo, spend time for yourself. Which is andito rin, meditate. And wag maghintay na isang tao, wag maghintay na may isang tao na ayos sa'yo. Kailangan yung ayusin yung sarili nyo. Kasi ma-enjoy mo yan yung self-discovery na mas makilala mo ang iyong sarili. Actually, no, sa mga challenges na binigay sa atin, magkakaroon ng learnings yan, di ba? Mas makilala mo yung sarili mo. Yun ha, reminder lang, huwag kayong maggawa ng desisyon kung galit kayo. Tapos sasaktan kayo dito So, ayun ha, process nyo, which is nakita ko naman dito. Okay, sabi pa ni Archangel Christine, accept the Christ light, act with wisdom and loving compassion. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, April 14, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.